Leche Mars, bilang married woman, meron ka bang Ah, hypothetical lang na hall pass? Napag-usapan niyo ah, na ba yun ni Yen? oo naman. Meron? Ay! Oo naman. Pero syempre, hindi yung super serious. Pero pag nakikita mo, oo naman, my gosh. Kasi 'di ba Pero ano hindi naman masyado siya mahal. 'di ba? Parang it's for fun lang It's for fun, concept. oo. Oo. Ewan ko nga kung natatandaan mo sa isang episode ng Friends and Leche Mars, yung si Ross, sobrang sineryoso niya yung listahan niya, nilaminate niya. Oo, parang natatandaan ko 'yun. Parang dun Nilaminate niya parang dun ko nga yata natutunan yung concept ng hall pass yung sa concept ng Friends. hall pass. Oo. Oo. Nakakatawa lang yun kasi meron siyang binump off. Tapos Oo. nilaminate na niya. Nakita niya sa New York in person. Sabi niya, wala na, nakalaminate. Alam mo But anyway, actually yes, the hindi short hin- answer. hindi lahat alam ko ano yung concept ng hall pass eh. Kasi nabanggit ko sa sister ko, na sabi niya, ano yun? Parang gano'n. Oo So, nga, sige, for the benefit of our fellow fantasas, and is it like a millennial kind of thing sa edad natin? Ang Gen Z ba ay gumagamit ng hall pass na term? O iba na ang tawag nila? oo, pwedeng enlighten nyo na lang kami. Kasi for us, ang definition of Oo. the hall pass is Oo. yung parang a guy or a girl na papayagan ka ng partner mo. It doesn't necessarily have to be married, 'di ba? Parang Oh, it's a partner, relationship partner mo na papayag siya na you can have pag yan. once lang, 'di ba? It's a one time thing. Oo, Oo, 'yun. correct. Kaya siya hall pass kasi 'di ba yung Oo. concept ng uh, yung parang may I go out yan. Oo, Yung parang parang can I go out? bibigyan ka niya ng one day off from the relationship to have your chance with Yeah, sige, basta yan, go. this one person. Kasi usually this person is yung mga tipong unreachable, 'di ba? Kaya binibigyan Oo, mo ng yun naman hall yung pass eh. concept. Kasi it's not gonna happen. So, just in case, 'di ba? Just in case. Malay Oo. Alam mo, natin. ako, ang concept ko niyan, kasi matagal naman ako walang relationship before I got into this. Pero dati talaga meron ako nasa listahan na ngayon pag inisip ko, oh my God, nasa listahan ko siya before. Alam mo, ganyan din ako. Actually, ano ba 'yan? Yung parang when you get older, parang nare-refine Nababa. yung list, 'di ba? Oo. No? Oo, nare-refine or nagbabago talaga ang preferences ng tao, Oo, no? yun. Siguro, Nag-iiba yung type. correct. Although ako, sige, magsha-share ba tayo ng listahan ngayon? Oo, sige, mag-share tayo. Ano tayo, mga tig lima? Ang dami Di ba? Sige na nga. Hypothetical lang naman, Sige, di ba? okay lang. Oo, hypothetical lang. Hindi natin ito Mm-mm. ilalaminate. Tsaka hindi siya seryoso. Kumbaga, off, ano lang. Para lang Oo, mapag-usapan lang. mapag-usapan, correct. Oh, ako kasasabi rin natin nagbabago ang preference, but ako since the inception of this podcast, baka may maririnig na familiar na pangalan, pero basta. Pamilyar o nakakalimutan? Yun ang doon pag nakalimutan mo. Yun daw yun. Sige na, share na tayo. Umpisa na tayo. Ano natin, simulan natin doon sa pinakamababa, sarang. Sarang. Ranking Parang hanggang talaga. sa pinakataas. Hey, go! Sige, ako muna o ikaw? Sige, sige. Ako muna. Ikaw na. Number Feeling, five. feeling ko kasi pareho tayo dito. Baka nasa listahan mo rin tong guy na to. Oo, sino yan? Si Henry Cavill. Oh my God. Number one ko yan, Leche Mars. But it's fine. Number Yes, five ko siya. five Pero, is fine. yun. Pero kasi, I think, maalala mo na nag-tweet ako nito na napanaginipan ko dati na I was in a relationship with Henry Cavill. Parang tinweet ko to before eh. Ibang Oo, na level. parang husband ko siya, parang ganyan. So, since then, parang naging hall pass ko na siya. Oh my gosh. Kasi naman, hindi naman sa pag-ano po sa Henry Cavill. Ewan ko yung tipong, need I say more? Correct. Pag Need I tinignan mo say pa lang more? siya, di ba, parang, Although ako nagsimula yan, aminin ko, na 27, talaga may taon, 2017 ata. Basta natatandaan ko yan kasi, syempre Superman na siya noon. mm, Nag-tweet kasi siya noon nag-tweet siya noon, basta may isang libro na fantasy na mm. sabi niya parang, I will spend my day reading this. Tapos nagre-rave siya about that fantasy book. Tapos ako parang, nagbabasa? Correct. Tapos At para siyang nerd, para siyang yun, geek talaga.
God. Grabe, ano yan, natatandaan ko yan. Nakita na ako sa kanya noon, pero hindi ko alam na siya si Henry Cavill. Nalaman ko na lang nung sikat na siya. Yung sa Sikat Count na of siya. Monte Cristo. Oo nga. Oy, kasi 'di ba dati mga ano, hindi naman sa ano siya, may show, may TV show din siya noon, 'di ba? Parang he was Oo. just Henry Parang, Cavill. oo, di ba? Parang one of the many actors, ganyan. Let's say, mas yung makakalimot pa nung pandemic, talagang uhaw tayong lahat. Yung nag-put together siya ng PC, binaklas niya, Ay! tapos Oh my God! Laking pogi points doon for me. Yung naggagawa siya ng PC. Parang, parang PC, oh! pandemic time yun eh, parang, ano ba to? Yung muscles niya Yun. habang Habang nadala niya. Yun nga yung joke na ano, parang, basta may nakita kong joke no na ano, Apple has to think of something to counter this. Kasi it was not an apple. Alam mo yung binabaklas siya, tapos pinuput together. Parang shocks. Yun yung joke na gusto mong ano, martilyohin yung computer mo, tapos mapagawa mo sa kanya. Ay, nako. So, ayan. Ayun, may pareho tayo ha. Parang feeling mo ba meron pa? O ito lang ang overlap natin? ibig sabihin, five ko siya, first mo siya. Pero ano muna yung five mo? Ako ang five ko, ewan ko kung masyadong, kung ano, sana may nakakilala sa kanya. Director siya. Director siya sa States. Si Cary Fukunaga. Ewan ko kung, Oh my God! Oo nga! ayun, kasi director siya na siya, True Detective. Tapos, ano ba bang mga, tapos yung It na movie ni Stephen King, siya yung direct noon. Tapos, may, yung, it's a little nerdy, basta may Netflix movie, yung si Aaron Sorkin yung nagsulat, Chicago, it's a Chicago case. Siya din yon. Hindi ka kasi, since director kasi siya, so hindi naman siya kasing sikat ng mga ibang mga directors na sila Steven Pero ang Spielberg. gwapo niyan. Ang gwapo kasi niya kasi he's Japanese also, Japanese descent. Oo. Talagang nung nag-fuse yung ano niya, parang oh my God. Pero ako, aaminin ko, may angle kasi siya minsan when he's talking, hindi ko masyadong, ako ba tas parang ano siya, basta minsan pag nagsasalita siya, bihira kasi siyang mag-eye contact. Parang may something to. Pero minsan talaga yung, kasi he's very quiet, so nag-iintay lang siya kanya ng question, pero napakagwapo naman dito. Tapos mahaba yung hair niya, tinatali niya. Oo. Ang pogi. So yun lang, number five. Ako kasi pag gusto ko talaga sa kanya, mostly yung still photos. Alam mo yun, parang nakakatakot, still photos. Kasi nga, yun, when he speaks, there's something about him. Pero the fact na yun, ang dami niya yung mga cult favorites kasi yung mga nadidirect niya. So feeling ko talagang pinipili din niya yung projects niya. Kaya, ngayon wala akong masyado nabalitaan sa kanya. But I hope he's okay. Yun ang aking number five. Si Cary Joji Fukunaga. Oo. Nung sinabi mo agad yung last name, agad yung nag-register sa akin na parang, wait, gwapo nga yun. Oo, my gosh. Yun ang aking five. Sige, sino naman ang four mo? Yung four ko, magiging familiar, very familiar sa kung sino man yung mga nagpa-follow sa akin sa social media through the years. Through years. Yes. Kasi matagal kong dinala yung apelido niya. Oh, yes. Now I know. Si Daniel Henney na crush ko since 2006. Grabe, 15 years. Oo. Domain mo pa rin yung pangalan. Yes, actually, domain ko pa rin yung clairehenny.com kahit hindi na siya active. Pero yun. Kasi talagang dream guy ko siya before. Sobrang dream guy ko siya. Kaya lang nga napalitan na siya sa puso ko. Pero pwede pa rin hall pass. Hall pass na lang. Hall pass lang naman. Hall Yun pass naman lang naman. Kasi Oo. iba na yung laman ng puso ko eh. So pwedeng gano'n na lang. Okay na ako doon. Satisfied na Wait, ako. pero kung ikaw ang partner, whoever yung partner mo, gano'n na katagal yung pagkagusto mo kay Daniel Henney. Hindi ba kayo nakaka-insecure yun? Kasi mas una ko nakilala si Daniel Henney kaysa sa partner ko. Sabi So, gano'n. nanood ka ng Crime Nights when he was here, when he was on the show? Of course. Siyempre. Ano yun? Ano ko nun eh. Beyond Borders tsaka yung Actual Criminal Minds. Kasi nandun siya sa pareho eh. Hindi ko alam yun na may... Nag-ano muna siya eh. Parang sa spin-off muna siya nag-start. Tapos nung na-cancel si spin-off, siguro nakita mabenta kasi siya, di ba? Na parang hot guy, ganyan. Ilipat siya
dun sa kabila. Kasi umalis na yung si ano pangalan nun? Yung kalbo. Yung lagi tumatawag kay ng baby girl. Shamar Moore. Umalis na siya dun sa Ay, oh criminal. yeah. Oh, kasi nag-SWAT. Oo. So, syempre nawala ng signature hot guy. So, parang Oo. tama-tama cancel yung isa. Lumipat naman siya. Oo. Oh, Tapos ngayon dun sa, di wow. ba yung sa Amazon, yung, ano nga ba yung show niya doon? Wheel of Time. Ay, oo nga pala. Oh, yeah. Yung Wheel of Time. Grabe. Siya nga pala yun. Grabe. Pinanood naman ng husband ko yun. Alam mo naman ako. Ay, ako, si Daniel Henning. Ano natin. Pero kasi, ano nga yung did he start, sa Korean drama? Kim Samsoon, kasama si Yoon Bin. Ah, oo nga! Saka yung other guy. I love Kim Samson. I love Samson. Mm. Sa K-drama siya nag-start bago siya nag-try mag-Hollywood. Although, ano siya, Korean-American siya. Parang he came to Korea. Initially yata to help his mom find yung birth parents niya. Kasi Korean Ah, yung mom niya na-adopt. Tapos nagmo-model siya, ganun. Tapos hanggang sa nakakaroon siya ng chance to do K-drama. hindi ko siya masyadong, ano ba siya? I mean, is one of his parents, or Bale, both, or, hindi, yung dad niya is, parang Irish-American. Parang kasi, let's mas makanto yung mukha. Ay, ano yun? oo. Yun ang, Parang ang perfect kasi. Tas yung yung jawline. height. Oo, yung jawline, yung height, yung Yung build. height, yung jawline niya, parang, Oo. Ganda ng that's combination talaga pag manipis. Asian tsaka puti. Oo. Kino-combine Hindi ko sila talaga. ma-experience yan. I'm just gonna have Blasian babies. But, pero Well, yun. hindi ah. Blasian babies are also very, yung pag kinombine din talaga. Let's see. Para ako magkaka-Blasian babies, puro whole pass nga ang ginagawa. Kakaloka. O, ayun. So, Oo. yun yung ko. 4. Ikaw. Ako ang number 4 ko. Napaka-limited ng kaalaman, pero talaga nilagay ko siya sa listahan. Si Limino. Si Limino, but not, ito yung kasi, di ba, ano na siya, di ba? Oo. Nagustuhan ko siya kilala ko naman siya kung sino siya. Kasi syempre, sobrang sikat naman niya, di ba? So parang ako naman, okay lang, sakto lang, ganyan. Pandemic to, tandang-tanda ko. Pachinko ba to? 2020, ha? Hindi ako Chinko not ba? even Oo. Ano? not even pachinko. Ano to, yung, kasi during that time, syempre kakatapos lang nung nag-marathon ng Chloe. Syempre nagustuhan ko si Ah, Yeji. So, yung pinapakon ko lang. King. Personal taste Personal taste. na hindi pinalabas, parang hindi pinalabas pala yun sa Pilipinas, tagalized. Oo. Tapos ito po mga sa umaga, Oo, oo, pagkatapos ng alas 5:30, mga ganyan, oo. pang-filler nila bago din sa lunch. Wala akong makita talaga online until nakakuha sa Oo. ibang sources. Tapos, yun pala yun, na he looks still very young din. Kasi apparently, yung next role niya after Yung parang Boys Meteor Over Garden. Flowers. Oo, parang gano'n. Yun daw yun. Tapos fans were shocked kasi parang it's such an adult role. As an adult talaga na after that, parang gano'n. I think that time, medyo sumisikat na si Yejin. So for them, for the fans, parang, oh wow, pinartner kasi sikat. Oo. Yung gusto ko talaga yung nila doon. Yun yung tinawag ko siyang Daddy Long Legs. Kasi ang dami yung mga scenes sweet scenes na nakahiga lang siya sa lap ni Yejin. Ang haba ng legs nila. Tapos si Daddy Long Legs. Tapos yun, parang charming na talaga. Pero ako, alam mo naman ako, hindi ko pinanood yung Pachinko kasi I read stuff about it. But maybe I should. Napanood mo ba yung Pachinko? Nabalitaan ko lang. Yung sister ko nanood kasi fan siya. Fan siya ni Nini. Nilimin mo. Ako talaga parang bihira yung, di ba, si Jo nga sinasabi natin, beautiful man. Si Liminho din for me. Kind of a beautiful man. May hulma talaga. So yun, siya ang aking number 4. Ano kasi siya, yun yung era na, ewan ko, para sa akin, yun yung peak Liminho. Yun yung peak niya na sobrang gwapo niya. Kasi itong mga later, niya, medyo, although, may pagka-daddy. May pagka-daddy na yung dating. Kaya siguro, no? Kaya yun, parang for me, yun yung mga peak, niya, era niya na Meron pa siya, di ba, yung The Heirs ba yun? Oo. Yung Yun. The Yun, yung Heirs. mga time na yun, okay pa rin siya doon. Pero itong mga bandang huli, parang medyo zaddy na yun. Sad. Which kind of works for me too. Oh, actually. Pero but yeah, ako talaga, nasabi ko nga, di ba, parang ilagay ko siya sa hall pass. Ang weird na hindi ko siya napanood ng later pero kasi naka-fixate talaga ako dun sa personal taste era niya. Although he was also already in his 20s when he did that. Kasi he did Boys Over Flowers. He was kind of overage to be like a high school. Totoo. Kaya Yun actually, naman, mas bagay sa kanya yung personal taste, diba? yung personal taste. Architect siya doon, na tapos basta, yun lang. I always go back to that. So talagang, hanggang ngayon, naghahanap ako niya na, where can I legitimately watch it again?
wala kasi talaga. Kung sabi nila Netflix daw in Korea has, as in, kasi diba nag-iiba per region. So, Oo. Hindi ka ba pwede VPN. mag-VPN? Yan nga, VPN ko na lang. Pero no, dapat it has to be available worldwide. Sorry. Hindi kasi meron na di ba, pwede mo itry yung Viki? Viki ba yun? Viki, oo. I think that's where I found though. Anyway, so he's my number 4. Yun. Anyway, number 3. Number 3 na. Number 3 ko, he's a Korean-American singer. Name niya Woo-sung. He's from the band The Okay. Rose. Yun. Yung mga songs sila yung Back to Me, ganyan. Tapos he did a song with Yoongi. Yung song ni Yoongi sa last album niya na D-Day, ang title Snooze. So habang nag-rap si Yoongi, sa kanya yung chorus, kumanta siya. And he helped write the chorus din of the song. Yun. Ang ganda ng boses ng guy na to. Okay. Tapos sobrang hot pag nagpa-perform. Sobrang hot. Yun lang. Talaga? Minsan nga nagsastrum lang ng gitara para kinikilig. Kamay lang, no? Tingin. O yung bigay lang siya mag-gitara. Parang doon pa lang kinikilig na ako. Ewan ko kung napansin mo, nag-story ako dati dyan na parang sabi ko, Lord, di ako makahinga. Nagigitara lang siya. Kawa, kaibigan pa yan, Leche Mars, ha? Oo nga eh. Actually, medyo, ito talagang hall pass list ko, medyo nag-aalangan pa ako. Kasi nga, Pag nakita niya lang. oo. Pag nakita kasi ng asawa ko, sabi niya, kaibigan ko yan. Parang too close, too Oo. familiar. Teka lang. Pero hindi. Apparently, you knew him because of Yoongi? Oo, because of hindi Yoongi. mo siya Basta for the fantasals na hindi siya kilala, pwede niyo i-check in the Rose sa YouTube. Kasi makita niyo yung mga performances niya. Kasi when you see him perform, grabe talaga yung stage presence niya. Yung talaga, kung noong araw, peak Adam Levine na yung parang hot singer, ganyan. Ganon yung dating niya, pero Asian. Oh, paisip ako ngayon. Ganun ang dating. Ganun yung presence. Saka nakakatawa din siya pag nagla-live. Kasi minsan nagla-live yung The Rose sa Instagram nila. Makulit din. Mag-live din kaya tayo, Leche. Sa Instagram. Ang tanong, may manonood ba? Kayong dalawa lang no the entire time. Nakakalo. Anyway, yun. Number 3 mo yun. Ito number 3 ko, wag kang basta wag mo kay judge. And well, hindi sa kay judge. Hindi ko alam kung ano, ito last year lang. Pare kasi siya. Hindi ko alam kung kilala mo si Father Mike. Si Father Mike Schmidt. Hindi ko pinopronounce yung last name niya. Father Mike. Basta ano siya, nakita ko lang kasi siya before sa TikTok nung Holy Week. Ayun, natutuwa ako dahil, Alam, parang, ito yung, nakita mo sa akin yung picture, parang kilala ko siya. Kilala mo to, Oo nga, nakita ko na siya. Eh kasi, sabi sa Leche Mars, di ba sabi ko, ang napansin ko kay Daniel Henney yung how chiseled and spaced. Ganito din kasi yung mukha ni Father Mike. So sabi ko parang, ito kasi nag-invite siya na magdasal for Holy Week. So parang, dasal po ako. Sa call pass, Father. Father, forgive me, Father. Tapos, eto pa, sabi ko parang tinadhana talaga. Tapos meron ako kasi akong isang friend, she's a very devout Catholic. So sabi niya, Miss Jamie, bago pong app, download naman, that's where you can get your prayers. Sabi ko, sure, wala nang problema, pre. So pagtingin ko si Father Mike din yung nandun. Parang nag-aano siya ng mga devotions sa daily, mag-check-in ka, ganyan. Siya maglilid ng prayers. Sabi ko, go. Sorry, Lord. Baka naman napapaano kayo, parang bless me, Father, for I have sinned. Oh my God. Bless me, Father. Pero aminin, di ba, may mga dark and spicy romance ngayon na ganyan. Yung, pare. Yung mga priest. priest. Kasi may mga din. May kasalanan din dito ang simbahan. Nakita mo ba yung meron din sila yung calendar. Ay, oo. Mga pare, nagwapo. Yung mga naka-abito, pero correct. Pero legit na pare, di ba? Para daw maingganyo yung mga babae magsimba. Oh my God. Nakakaloka. Di ba sa Italy ganyan, di ba? It's parang nilalabanan ng mga firefighters sa kalendaryo. And in fairness, gwapo kahit nabalot. Oo, di ba? Use your imagination talaga. Sabi sa inyo, ang sensuality, wala yun sa skin. Kasi katulad mo, bulot na bulot. Hanggang dito, di ba? Nakaganon sila. Nasa aura nila yan. Nasa aura nila. Ito, number 3 ko si Father Mike. Nakakaloka. Ito, number 2. Kasi di ba sabi ko, Leche Mars, medyo pilit-pilit nga yung mga laman ng list ko. So ito, pilit. Kasi ayoko siyang isama, pero pwede mo siyang isama. Ang weird ipaliwanag. Kasi, nabanggit mo na yung pangalan niya kanina, si Jonghan ng
17. Oo, si Beautiful Man. Oo, si Beautiful Man. Kasi, yun nga, gandang-ganda ako sa kanya and I'm super attracted dun sa ganda niya. Pero at the same time, ganda niya pag naka-long hair. Pero pag naka-short hair siya, that's siya Mars. Super hot. Super, super hot. Na, alam mo yung tipo ng hot na guy na alam mo na masisiraan ka ng ulo dito sa taong to, tapos mabibreak lang niya yung heart mo. Kaya parang kaya may part in me na parang gusto ko siyang hall pass, hypothetically, if I had a chance. Pero parang ayoko din kasi baka mawindang yung utak ko. Ano ka, you're holding back. Masama yan. You shouldn't be holding back. Kasi baka, Sure. baka mabaliw ako sa kanya, parang hindi ko kaya. Oo, tapos ganun lang yung mangyayari. Oo, basta may ganun. Tumaka-hurt ka lang, so wag na. Oo. Kaya lang kulang yung listahan ko, kaya sinama ko na siya. Kulang, tas ni number inano pa, number 2 pa. Hindi kasi, kumbaga yung iba ko ng bias line sa 17. Pinag-isipan ko pa kung isasama ko sila, kaya lang parang wag na lang kasi ganun din eh. Although kay Jonghan, it's more of baka masaktan ako. Doon naman sa dalawa, baka ma-inlove ako, baka maiwan ko yung partner ko. Yung number 1 mo. Hindi, yun dun sa dalawang bias ko sa 17 na hindi ko sinama sa Oo, list. maiwan. Oo. Grabe ka naman, Kasi, yan yung dapat, napakasalbahe ko. Kasi lalo na yung, Tinotodo lang. diba? Kasi lalo na yung isang bias ko sa 17, kamukha ng partner ko. Hindi ko parang confusing. Oo nga. Hindi ka ba na, yun ang I was about to ask that, parang dahil nga magkamukha, parang wala ka bang ano na, 10 minutes na lang, ano na, magkamukha sila, o yung, ako kasi feeling ko, ano, dapat ang tingin mo dun sa isa, parang ano, tinuruan ka kung ano feel mo. Parang ano lang, baby brother, or the ano, kasi kamukha, o nalilito ka kasi magkamukha sila. Hindi kasi pareho talaga sila na ano eh. Yung, actually, yung personality nila sobrang pareho. Pero kasi, ang uncanny talaga, there are a lot of people Oo. na hindi ganun ang magkamukha. Oo eh. So, talaga uncanny yung resemblance, parang Ayun nga yung, magkapatid talaga. Pero Yoongi is taller. oo. Inabi ko talaga si Yoongi. Uy, pero Yoongi is taller by mga 2 inches lang yata. Ah, still Oo. taller. Yun. So, si Jonghan, ang number 2 ko. Hindi ka man lang nag-tie. Kasi ako, yun nasabi ko na yung 1 ko, so at saka na-discuss na natin. Mm-mm. Yung 2 ko kasi, tie. I mean, gusto ko silang paghiwalayin. Pero, yun nga sabi ko, di ba, kung matagal ka nang nakikinig o nanonood dito sa Pandesals, na ilang beses ko nang binanggit, nakalimutan ko na. Alam ko na. Kinain ko na lang sila. So, syempre, yun naman ang aking number 2. So, alphabetical order na apelido. Si Idris Elba at si Jason Momoa. Well, si Idris happily married, pero parang holpas lang naman. Oo, all pass naman. Oo, medyo malaki na yung bago nilang baby. Tsaka natutuwa ako dun sa blended family nila kasi di ba meron siyang older daughter na medyo nag-artista din, nagmo-model-model. Oo. Close siya dun sa wife ngayon ni Idris. Anyway, yung si Jason may dinidate a younger na artista. So parang okay, fine. Sure. At least ngayon naalala mo na ang pangalan niya. Naalala ko na, oo. Ewan ko for some reason talagang hindi naman alam mo yun, yung parang default. Parang each time magkakita kahit yung project dati, yung alam mo ba yan, yung itsura, pa rin. Nakita ko si Jason Momoa sa Baywatch. Parang okay, parang sige. Parang default na hot. Tapos yun nga, they've been mentioned enough na pati yung husband ko, alam niya pag nakita niyan, oh, your boy. That's your boy. Grabe. Pag may chance ako, bye. See you tomorrow. Ganun. Oh. Ikaw. Number 1 ko na kasi nabanggit mo na yung number 1 mo. So last na natin to. Si S. Coops ng 17. Actually talaga dapat wala si Jonghan eh. Dapat sa 17 talagang siya lang eh. Kasi parang tuwing nakikita ko talaga siya, sobrang, oh my God, ang hot niya. Parang ganyan. Kasi very, siya kumilos, alpha male-ish. Ganyan yung lakad niya. Tapos the muscles. Yung muscles pa niya. Tsaka di ba mahilig ako sa maputi. Maputi siya. Yung puti na. Yun. Tapos, may side din siya na parang sweet. Ganyan. So, parang feeling ko, kung mag-hall pass ako, parang it would be a nice experience. Pero, nakaganon ko pala si Mars. It would be nice.
Tsaka, di ba siya yun, di ba, yung sinasabi nila na he's like the richest in 17 because he produces and he Ay, hindi, ano yun, si Woozi. music. Pero he's the leader of 17. Yun nga, yun na napansin ko sa kanya of all the clips that you have forwarded me. May ano siya, may ano talaga siya na literal ang dating. Yes, ganun pala mga gusto mo, Leche mo siya. Sa mga Mga AU take nga, laging siya yung parang mafia. Lagi siya yung parang matapang. talaga ba? Kasi naman the muscles and ano yung aura niya talaga parang strong guy na parang yun, parang ang nice lang ma-hall pass ng gano'n. Correct, di ba? Alam mo, pag kakabanggit natin ng hall pass, yung nasa isip ko talaga yung lalakad tayo sa hallway ng school. Tapos, forbidden look. Sabi ko, ako, sarap lang mag-uusap. Oo. Usap-usap. Oo, ano lang to hypothetical lang tsaka usapang ano lang, katuwaan lang. Katuwaan lang. O, hindi natin ito ilalaminate. Posible mabago. Wah, Kaya yung mga fellow ganun. fandisals natin, baka meron din kayong naisip na hall pass ninyo. May Share pareho nyo. ba sa amin? Share nyo naman Oo. sa amin. Share nyo sa comment section. May pari din ba kayo sa listahan? Yes, Kakaiba please. ang fandisals. Oo. Sige, share nyo, please. At saka, it doesn't have to be, it doesn't have to be like, kunyari, babae ka, same, if you feel that, medyo feel mo, same, Why not? go! Why not? Kasi, listahin mo yan. Oo. Oo. Listahin. Saka hall pass naman yan eh. Hindi naman, not necessarily Forever. naman na ano. Forever. Oo. Hindi naman nakalaminate. Correct. Ayun. So yun, mga fellow Fandisals, thank you again for listening to another episode, watching another episode of the Fandisals Maraming salamat. podcast. Thank So you, then, abangan Leche. niyo yung mga next episodes pa namin. Salamat, Leche Mars. Regards kay Father. Father. Correct. Ayun. Until next episode. Thank you. Bye-bye. Bye.